Magandang umaga po, bumabati ng may ngiti, mga lingkod niyong Conrad, Julie at baby. Pang dental man o physical, pang hayop man o nutrisyon, karamdam ay hangad bigyan ng solusyon. Tune in, nood na shoutout pa, may signal man o mahina, mula Martes hanggang Biyernes wala tong miss. Tiyak kayo ay mabibless, may libreng load kita kids. Tanghali mo'y complete, ngiti mo'y di pilit. Impormasyong pangkalusugan, hangad namin kayo'y matulungan. Impormasyong pangkalusugan, kasama mo sa pananghalian. Impormasyong pangkalusugan, hangad namin kayo'y matulungan. Impormasyong pangkalusugan, kasama mo sa pananghalian. Kasama mo sa pananghalian, kasalo mo sa pananghalian. Alright, isang mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat. At ang impormasyong pangkalusugan ay patuloy na umeere po para po sa inyo. Nandito na naman po tayo sa panibagong episode natin mga kapatid. And this is our week starter show. Kaya maraming salamat muli at tayo po ay nagsama-sama upang matuto ng karagdagang impormasyon. Lalong-lalo na patungkol po sa ating kalusugan. Today is Dental Day muli at nagbabalik ang ating dentista. Mamaya-maya lamang ay tayo po ay makakatunghay ng kanyang lecture. Kaya stay tuned in and might as well be a blessing sa mga kapatiran natin by sharing the link. Alright? So again, maraming salamat sa Panginoon at tayo po muli ay nagsama-sama at pinahintulutan niya muli tayo po yung makaere upang maging pagpapala po sa napakarami. Alright? At muli ay let's enjoy the program and stay tuned in lang po kayo dyan. Hindi ko na po papatagalin pa at iwe-welcome ko na ang aking pinakamagandang host for this day. Walang iba kundi si Doc Junie Castro. Hello po, ma'am. Hello. Hello. How are you? Maganda yung breakfast ko. Ay, matindi naman talaga. Kamusta ang breakfast? Masarap? Oo. Saan nag-breakfast ngayon? Starbucks. Ay, tindi talaga. Tindi talaga. Oo. Anyway. Binabati mo na. Binabati ko mga taga-Starbucks dyan. Sila
Shout out ko daw sila. Oo. Anyway, nabati ko ang mga taga-Starbucks, si Naomi, Ay, matindi naman talaga. Naomi Sosoban. Ayan. Melanie, Melanie? Melody? Melanie. bago sila. Okay, Melanie. Si Rochebet. Ay, hello po, Ma'am Rochebet. At It's si... 11:11 a.m. At yung bagong-bagong Ano? Reban. Ay, oo naman. Tuwid na tuwid. Tuwid na tuwid. Ma'am Melody Alarmo. Yan, Ma'am Melody. Siyempre, birthday niya kasi. Nag-birthday month siya eh. Birthday month. Ganun talaga. Ganun talaga pag nagba-birthday, tumutuwid. Tingnan niyo yung ano, di ba? Oh. Si Maribik, ano rin? Oo, birthday month din yun. Ay, ganun ba siya? Yun na ba patakaran ngayon? Oo, yan ang tradisyon eh. Sa birthday ko Oh, magpapakulot si ako. Melay din, birthday niya din, di ba? Oh. Doc Lani, sa ano tayo? Kulot. Yan, oo. Anyway, binabati ko na agad ang mga taga North, South East. and West corners ng ating simbahan. Hello po. Hello kayong lahat dyan. At syempre, ang Southeast family. Yun, no? Hello po, Southeast family at Central East family. Shout out kayo dyan. Oo. Ma'am Cecil Ampig, si Yun. Cyril Ampig, Doc Lani. Sino pa? Diyos ko, marami po kami. Oo. Oo, thousand na kami. Thousand. I-shoutout muna natin lahat din ng mga PSS student and PSS alumni. Lahat ng mga estudyante dyan ngayon nagkukumahog, mag-aral, mag-review. Shoutout sa inyo dyan. Oo. Oo, lalo na doon sa apo ko. Sinasign language na lang ako ngayon. Ay, matindi. Sinasabi. Pinagpa-practicean ka, ha? Nagpa-practicean ako. Oo. Yung pala may exam. Diyos ko. Mag-aral ka mabuti. Yun, oo. Para At may binabati Jollibee ko ka. rin yung apo ko. Second placer sa buong Baguio. Ay, Oo. tindi Math. naman talaga. Matt, second placer. Baguio City. At siya lalaban sa division level. Ay, patindi talaga. Yan Kanino sila- kaya nagmana Kanino ba yung ba apo ko? magmamana yung ano na yan, no? Ganun lang yun. Posible naman sa tatay yun. Ay, wala. Ay, wala. Sa nanay. Sa nanay pala. Anyway, Yan. mga senior citizen. Yan, mga senior citizen. Hello po kayo dyan. Hello kayong lahat dyan. Hello po kayo At, dyan. Ayos pa ba ang mga tuhod, mga siko? Ayan, at mga gulud-gud ninyo. Ano ba? Gulugud. Gulugud, yun. Yan. Anong party ba yun? Yung parang dito. Okay. Yan, oo. Well, anyway, shout out po sa inyo po lahat dyan and tune in. At, ano muna natin ito? Shout out muna natin lahat ng mga nanonood dito, Doc Julie. At nandito po si Ma'am Rhea Espiritu. Hello po. Oo, Ma'am Rhea. Julie Castañares. Ayan, hello po. And also si Sir Marvin Fernandez, Joyce Alvarez, Ma'am Belia Quiñones, and si Ma'am Flor de Liza Lee, Davy Quiñones. Ayan, at si Ma'am Linda Quiñones, Jorald Arevalo. Ayan, ang Hairmate Salon. Hello po sa lahat na nagpapaganda dyan at mga nagpapagwapo. Binabati din ng Rollins. Marketplace. Ayan, hello din po kay Ma'am Lydia Fusin. Hello po sa inyo po Sir dyan. Joji Lacson. Yan, Estela Islawan, Ma'am Nitz Buffet. Hello po, ma'am. Good morning and enjoy the program. Enjoy the show. And Sandra Fernandez. Yan, hello po, Ma'am Sandra. At kay Sir Alfonso Owera. Ayan, isang magandang masayang umaga sa iyo, Sir Alfonso Owera. Rowena Salem. Hello po, Ma'am Rowena Salem. Keep tuning in and enjoy the program. Maria Fe Villegas. Hello po. Hello po. Magandang umaga po sa inyo. Samantha Rose Pulido. Ayan, ayan. Sige, mag-aral ka na, Samantha Rose. At alam ko may pasok ka ngayon, ha? Ba't ka nag-tune in ngayon, ha? May pasok ng school. Hindi sa PSS, pero sa school. Baka naman break. Baka break. Oh. Or baka Break uwian time. niya na. Baka uwian niya na. Ma'am Joyce Alvarez. Yan, oo. Ma'am Stella Islawan. Yun, no? Sa lahat na nag-celebrate ng birthday dyan, happy birthday po. Ayan. Sa lahat
Hindi ko na po na kayo na may isa-isa kung sino man po kayo kasi wala naman po nagpa-shoutout sa amin dito. But sa lahat na nag-celebrate ng birthday dyan, happy birthday po sa inyo. Alright? Ma'am Ellen Hermosura. Yan. Sino? Okay? Okay na? Sige. At tuloy-tuloy na tayo mga kapatid upang matapos na natin ang naudlot na discussion previously. Kaya let's all welcome ang ating tagapagsalita. Walang iba ang ating dalubhasang dentista. Walang iba kundi si Doc Lani Santos. Hello po, ma'am. Masaya at magandang umaga sa inyo po, ma'am. Good morning, good morning. Ma'am. Yan, maraming salamat uli. Good morning sa lahat ng nandyan. Berdeng-berde tayo ngayon dito sa loob ng Wow, studio. yeah. Gandang tignan, buhay na buhay. Yes. So maraming salamat, Doc Julie, Sir Conrad, at lahat dyan sa audio. At mga nandito sa studio, yung mga nakausap ko dyan sa likod kusina. So maraming salamat, dinala muli ng Panginoon. Sub muna po ako kay Ma'am Leslie. Ay, opo, dahil yes. nagpapakadalubhasa po sa exam niya mamaya sa PSS. Yan, good luck sa mga mag-exam mamaya. At relax lang po, huwag masyadong nenervyusin pag nag-exam. Si Baka Amen. makalimutan. Sir Marvin, nagre-review rin kaya? Mukhang sisiw lang ang ano. Birthday ni Sir Dominic Mendoza. Happy birthday, Sir Dom. Oo. Ay, nakalagay. Sabi ni Sir Alfonso Owera, happy birthday, Sir Dominic Mendoza. Yan. Happy birthday, Sir Dom. Enjoy your day, Sir Dominic. Yan. Yan. Nandito na rin po si Ma'am Cyril Ampig. Hello po, Ma'am Sai. Parang na-late ka, Ma'am Sai, ha? Alright, sige po. At again, Ma'am Lani, maraming salamat po sa pag-join niyo po ngayon dito. At tulad nga na nasabi niyo, dapat si Ma'am Leslie ngayon at tawag nito, nagre-review. Minememorize pa yung Alma Mater song. Kaya, Kaya magiliw. Hindi birthday ni Dom. Ano, sino daw? Sai. Sabi ni Sai. hindi birthday. Ano ba? Whatever. Whatever. Alright, so again, itutuloy na po ni Doc Lani yung kanyang naudlot na discussion. Alright, sige po, Doc. Okay, so good morning. Tutuloy natin yung importance of baby teeth. At merong Matindi babati, talaga. sir. Tingnan mo yung una nating image niya. May bumabati po sa inyo. Ay! Yan, di raw siya Ay, hindi, wait kakanta, lang. sir eh. Nawala eh. Yung unang image natin. Hindi siya kakanta. Nawala. Sisilip lang daw siya. Sige lang, ma'am. Sige po. Una-una. Si Jose Yan. Marichan? Si Marichan. Ay, mahilig sumilip. Okay. Yan. Sisilip lang daw siya. Kasi sabi niya, yan, pasilip lang. Kasi baka kailangan daw pumunta sa dentist. Okay? So, hindi raw siya kakanta. Okay, so ang importance of baby teeth. Mag-review muna tayo doon sa nakalipas nating lesson. So, laging goal ng every parent, syempre, laging goal niya ay nating mga parent para po sa ating mga anak is magkaroon talaga ng zero cavity. Walang cavity. Okay? Walang sira. Yan ang laging gusto ng parent. Zero cavity. So, pwede naman, basta maging maayos lang yung proper lang yung toothbrushing ng ating mga babies, mga toddlers. So, mas maganda, meron silang happy smile, all-out smile para sa yung ngipin nila, maipakita nilang talagang maganda at doon tayo natutuwa. Diba? Doon tayo natutuwa. And always, hindi natin gusto yung mga crying faces ng mga kids natin. Kasi ayaw natin silang lalapit sa atin na giba yung muka. Kasi bakit? Masakit ang ipin. No? Lalo na sa gabi, sarap-sarap ng tulog ng parents. Biglang iiyakan ka ng anak mo, giba yung muka, nagkakandatuwad yan, crying face. Kaandatuwad sa sakit ng ipin. So, hindi yan yung ating goal. Kaya it's always important na yung ating education, dental education pa rin. So, kung titingnan natin dito sa image ng 2 to 5 years old,
kung saan makikita natin dyan yung jaw ng 2 to 5 years old. Makita natin dyan, kompleto na po yan. Kasi at the age of 3, kompleto na po ang milk teeth ng ating mga bata. Okay? So makita natin dyan, though hindi yan yung mga kulay ng ngipin, nilagyan lang para may distinction. At mapapansin natin dun sa skull, sa side ng skull ng bata, na yung greenish na mga nasa loob pa yan, mga permanent na nakaabang. So yan po ay mga ready na. Ready na yan, ma'am, to appear. And mapapansin po natin yung mga milk teeth niya, good occlusion, mga nakakasa na siya. At yung mga roots niya sa umpisa, mga full roots pa. Okay? Full roots. Kasi sabi natin sa ating lesson last Tuesday, sila po ay unti-unting magre-resorb, according sa timeline ng eruption ng permanent teeth. So dito po, merong 20 teeth ang bata, 10 sa taas at 10 sa ibaba. At kung mapapansin natin, yung doon sa may skull, sa ilalim pa lang yung greenish na mga tooth buds. So papalapit na po yung first molar, yung dulong-dulo. Okay, hindi pa siya nag-a-appear sa mouth. At kung mapapansin nyo yung sumunod, which is the second molar, wala pa siyang root, no? Kasi 5 years old. So wala pa siyang root dahil it gives time para sa jaw, sa panga ng bata, na de-develop pa lang yan. Kaya yung second molar na yan, na nasa loob pa ng panga, ay giving time pa rin para sa full development ng kanyang roots. Kasi hindi pa naman siya ready to appear dahil yung panga niya ay hindi pa rin naman talaga ready o well-developed. So talagang one at a time kung paano magsitubo yung ngipin ng ating mga bata. And then, meron tayo dyang image sa susunod. Yan natin image na susunod. Okay, may x-ray po tayo dyan. Pakita ko lang yung x-ray na to. So, itong x-ray na to ay mapapansin natin yung dulong-dulo na naka-appear, okay, ay first molar. Kailan nga uli tumutubo yung first permanent molar? 7 ba? Oo, 6 or minsan may 7. 6. So, normally, 6 years old po, tumutubo yung first permanent or adult molar. Okay, tandaan natin yun. Hindi kailangang merong ngipin na papalitan para tumubo si 6-year-old adult molar. Talagang iyan ay walang sisipain ng ngipin. No? Kasi ang ating second molar na temporary ay iba ang kapalit. Yan. Makikita natin mamaya, which are premolars. So, doon sa may side ng x-ray natin, kung makikita natin yung image, meron po kayong mapapansin na nasa loob pa po ang kanyang second molar adult. Okay? Nag-aano na siya, ready to come out. So, by this time, pwede na siyang mga ilang taon, 10, 11, to 12. So, makikita natin dyan, na yung second molar, by those time na age ganon, 10 to 13, siya ay nagre-ready siyang lumabas. Okay? At mapapansin din natin na yung third molar, which is hindi pa talaga rin well-developed yung kanyang roots. Kita nyo, crown pa lang din, di ba? Unti-unti kasi yan eh. Ang wisdom tooth, kailan ba yan nagsisimula na nagbabad sa ating mga panga? Mga 7 to 10 years old.
meron na yan siyang nagbabad doon sa ating panga. Okay? So, giving time pa rin sa development ng third molar. Kasi, kailan nga lumalabas uli? Review natin. Kailan lumalabas ang third o wisdom tooth? Yung third molar, which is the last molar na lumalabas. Pwede 17 to 25 years old. Yan. Malayo pala yung pagitan, ma'am, no? Malayo. 17 to 25. Oo. Talagang nag-give time pa rin sa development ng panga natin. Kita nyo, no? Ang galing, no? Amazing talaga yung Panginoon. Kasi bakit? Yung ngipin, in need, yung kailangan siya, like 6-year-old. Meron na siyang adult molar. Kasi 6 years old, by that time, nag-uumpisa na pong magkain si anak natin ng mga solid. Oh. Yeah. Si Cassie, ano na yung kinakain ni Cassie ngayon? Medyo mga yan. palaban na bang pagkain, Mga di ba? palaban ng pagkain. Oo, doon siya nag-uumpisang kumain ng mga mas matitigas na pagkain. So, kaya pinalabas siya ng Panginoon, yung 6-year molar. Ang galing, di ba? 6 Oo. years Kasi old. parang ang nangyayari ng ma'am, Oo. hindi niya nakakayanin eh. Oo. Oo, Hindi syempre. nakakayanin ng mga temporary or Oo. baby teeth. Galing, tama Di ba? naman yun. Amazing. Kasi kunyari, kakain na siya ng mga crispy pata, ganun. Crispy pata agad gusto ni Cassie. Cassie, Chicharon, di ba? Oh, tapos, by the time na yung second molar na yan sa x-ray natin, adult molar din yan. So, by the time na 10 to 13, yan, 10 to 13, nawawala yung mic. 10 to 13 years old, lalabas siya. Bakit? Kasi mas marami na siyang kinakain na mas matitigas na pagkain. Mm. Okay? Kasi kailangan na ng backup. No? Kailangan ng backup. Yeah, kasi kapag Di ba? siya lang talaga yung mag-isa, ma'am, most probably mabilis siyang masira or mabilis siyang, ang tawag nito, mabulok. Oo. Yan. Tsaka tingnan mo, nakita natin kung paano mag-fall out si temporary. So habang nag-fall out, nauubos yung mga temporary, may backup sa likod. Okay? Nakita natin, no, yung gamit, pagkakagamit, bakit hindi sila kailangang sabay-sabay. No, merong purpose. So, by the time 10 to 13 years old, lumalabas na po yung second molar para tulungan yung mga ibang ipin. Yan. Akalain Okay? niyo po yung Doc. So, magaling talaga yung pagkakagawa ng Panginoon dyan sa ating ngipin na yan. Kumbaga, nakasalansan din eh. No? Nakasalansan, Nakasalansan yes, din kung kailan nakasalansan. din niya, kung kailan lalabas eh. So, di ba, nakasalansan siya. And pagdating ng, nakita niyo yung crown, so by the time 17 to 25 years old, bakit naman ang tagal-tagal naman yung lumabas ni third molar na yan? Yan, tama. Bakit ba matagal yan lumabas? Bakit? Gusto nyo na agad lumabas yung third molar nyo? Masakit kayang maglabas ang third molar. So may purpose din yan. Ang purpose niyan is to give lalong time para matulungan yung mas mga matitigas na pagkain. Ito, wala na tong na-offend na pagkain. Kaya nito lahat kainin. Pag lumabas na yan si third molar by, di ba? Kahit ano na yan. Kahit Pira ano na na ng yan. pira yan. Oo. So wala nang nakaka-offend na pagkain dyan. Nakarelate tuloy ako doon sa devotion ni Sir John Kilaico Pagka babad ka sa salita ng Diyos, wala nang nakaka-offend dyan. Yun, diba? tama. Na-relate ko yan Hindi na na-offend, wala na-offend. Bakit? Kasi mature na. So, ang adult molars, because of matured na well-developed na si panga, developed na rin yung mga roots ng mga molars natin. So, they can take anything. Wag naman bakal. Kakain ng matigas. Bakal, pwede. Wag naman yung ganon. Walang ganon. So, yung mga matitigas na magbigay ka nga, Doc Julie, ng kakainin nila para panlaban na talaga dyan sa
sinasabi Ay, hindi, natin crispy pata. wala nang offend. Oo Oo. nga eh, di ba? Ang sarap nun. Ngunguyain mo na yun. Lalo na Yun yung talaga yung mga... nakakabasag ng ano eh. Mga pasta, ganyan. Ayan. Di ba? So, Pero pag pustiso na, mahirap na talaga yan. Hindi na pwede, ano? Mahirapan na yung Doc, no? Sa Oo. crispy pata. pagka pustiso na, naku, wala na. Depende. Wow! Talaga may panlaban pa rin si Depende Doc kasi Julie. depende kapag yung na-pressurize talaga. Oo. Depende sa pagkakaluto. Yun. Lalab- Kahit yung balat ng lechon, pag hindi magandang Oo, makunat-kunat. tama. Makunat. Hindi, Pero wala rin. pagka magandang Kahit luto matibay niya, pa yung ngipin mo, basta makunat yung balat ng lechon, yung mga ano yun. Talagang dapat ipaksiw na lumulusot pa rin talaga eh, no? So, tingnan natin yung image ng kung paano mag-erupt tong mga permanent teeth na to. Bago sila mapalitan, yung adult chart, no? Yung permanent teeth chart nito. So, mapapansin natin dun sa permanent chart. So, yung upper and lower, meron silang kanya-kanyang panahon para tutubo dun sa bibig ng ating mga anak. Yan. So, kung mapapansin nyo po dyan, unang-una po, doon sa tumubo yung first molar, given na yun walang pinalitan yon. 6 to 7 years old nung sila ay lumabas. And then pagdating po ng sumunod na 7 to 8 years old, yan na yung mga central incisors, yung mga gitna, yung malalaki. Mapapansin nyo, kaya pag tumubo yan, para silang ugly duckling stage na tinatawag, parang mga rabbit. Okay, 7 to 8 years old, sasabayan na yan ng mga lateral incisors sa baba. Okay? Pero sabay yan, Doc, di ba? Pag Halos ganun yan. sabay yung upper na central tsaka lateral sa baba. No, I Diba? mean, ma'am, kunyari, itong central or lateral, pati yung kabila niya, sabay yan, dalawa, di ba? Opo, halos sabay. May Dapat. pagkakataon ba, ma'am, na Na hindi sumasabay. Opo. ay, meron? Oo, kaya... Isa lang yung, kunyari, isa lang yung K9, Anak ni Ma'am gano'n. Yang, pinakita niya sa akin, nasa na yung kapartner niyan? Nag-iisa lang. So, meron talagang, Uy, ganun para pala, silang no? anong tawag doon? Pero lalabas naman din yun, ma'am. Oh, late lang, late. Late lang. Meron talagang ganon. Pero So, maganda. possible yun, ma'am, tawag nito, pwede siyang ma-disalign or somewhat, no? Depende po sa mga katabing ngipin. So, kaya nga mahalagang minomonitor yan sa panoramic x-ray. Yeah. Kasi merong matigas sa ulo, ayaw lumabas. Mauunahan na siya nung katabi. So, Yeah. dangerous na magkaroon ng crowding. So, may mga Yun. ganong cases. So, yon nagkakasunod-sunod na yan. Pagdating ng 8 to 9 years old, sa upper naman, yung mga lateral incisors niya, lalabas na. And then, yung mga, yung sinasabi ko kanina, yung decidus, yung baby teeth na mga molars na yan, no? Yung baby teeth ang papalit dyan ay mga premolars, maliliit na bagang. Okay? Hindi yung malalaking bagang. Maliliit na bagang ang kapalit nitong decidus or baby teeth na molars. So lumalabas yan sila pag edad nila na mga 10, 11, 12 years old, hanggang 13 years old. Naglalabasan na yung mga premolars na yan. So, 4 yan. Okay? Sa taas, 4, and then sa baba, 4. Mga premolars. And then, pagdating ng, ang huling-huli dyan lumalabas, alam niyo po kung ano, yung pangil. Yan, yung pangil. Kasi uuna muna yung pangil ng lower, 11 to 13 years old. So pagdating sa upper, 11 to 12 years old, halos sila ay nagkakasabay. Mauuna lang ng konti itong si lower na pangil. Pero sa taas, ito yung madalas na nawawalan ng pwesto. Kung mapapansin ninyo, sa mga kakilala nyo, makikita nyo dan. May sungki yung pangil nila. No? Yung iba dyan parang Dracula. Nakalabas, Nakalabas, kitang-kita.
Oo, tama. oo. Yan nga yun. Yung parang nakalabas dito sa may Nakalabas. gilagid. Po, yun yung hinihila namin pag binibrace. Oh. Hinihila ng wires. Okay, yung mga braces. Sakit siguro nun, no? Sa umpisa, para mapadali yung bagsak niya. No? Para mapadali yung bagsak niya. So, yun yung mga time na yan, diyan na nako-confuse yung mga teenagers kasi nga, para silang Dracula. Yung ngipin nila, yung canine nila. Yan yung huling-huli pong lumalabas. And Pero ma'am, like for example, gano'n, nakalabas yung kanilang canine, no? Hindi maganda yung pwesto niya. Pag hindi yun binraise, ma'am, ano kayang pwedeng ano nun, ma'am? Mayroon bang pros and cons or consequence yun pag hindi binraise yun? may binabagayan kasi minsan yung sungking pangil. Minsan sabihin ko sa pasyente, wag ka na mag-brace, bagay naman sa'yo. Di ba? Depende, merong pasyente na aning sa itsura niya. Pero minsan may tingin ako na, bagay sa'yo yung sungki mo. Yan. Pero talagang in general, binibration, Parang dagdag points. dagdag points. Kasi parang mag-iiba talaga yung form ng mukha mo niyan eh. Kapag Yung meron kang oo. nakalabas na Nakalabas canine. Oo. na canine. Tapos kapag Oo, binraise totoo mo na, yun. mag-iiba na itsura niya. Oo. Kumbaga, nag-iiba talaga ng forma eh. So yun, mga binibrace namin yun. And, di ba? And then, tingnan natin yung sumunod na, pagdating sa third molar, kung mapapansin natin, di ba, sabi natin, so lahat yun, nag-appear na sila hanggang 13 years old. So pagdating sa third molar, 17 to 21 years old. So, it's good na ang third molar mo nakaganito, upright, so walang istorbo. Pero kapag yung katulad nitong next slide na, yan, bumaliko na siya, hindi na siya nag-upright ang tubo. Ay. Bakit siya nasira? Okay? Doc Julie, bakit nasira yung ngipin ni Sir Kun? Ay, hindi pala. Yung forma niya yan, bakit nasira? Kasi, Naging imbakan eh. oo, kasi nga, yung kanyang nakatilt, di ba? Hindi siya upright. Yung occlusal niya, yung ibabaw, laging naiimbakan niya ng pagkain. Nako. Oh, di ba? Kaya, sabi ni Sir Con last Tuesday, okay lang yun, di naman daw siya ini-istorbo. Basta ipapromise mo sa akin, every 6 months dadalaw ka, at saka lagi mo siguraduhin walang naka-steady dyang lechong paksiw o ano. Di Pero ba? yung sa akin kasi, yung eto ko, Yung third molar. ito yata wala na to. Ito yun. Kaya hindi siya ganong kaano. So, walang katabi. Opo, Oh, opo. it's good kung may konti siyang space. Yeah. Okay lang yun kasi talagang ganun lang siya. Hanggang doon lang siya. Wag lang yung babangga talaga sa second molar, Sir Yeah. Con. So, iyan yung cause, kaya siya nasira. Ito, no choice. Kailangan bunutin. But still, akala nyo, madali lang siyang bunutin. Still surgery. Kasi yung roots niyan, sigurado, medyo nakapaling. Nakahiga ng konti. Tandaan natin, pagka ang roots medyo nakahiga, talagang medyo may kahirapan din po yan. Surgery na po yan. Kaya, di ba, opera na yan. So, Huwag yung tinatakot. tinatakot si Sir Con. So, yan po, huwag paaabuti na ganyan yung ating wisdom tooth kasi no choice ka dyan. Okay, so dun sa next natin, so ito naman, ilang taon to? Pwedeng, ito na siya sa 7 to 8 years old, tulad nung sinabi natin kanina, na 7-year-old na bata. Kasi yung unang-unang lumalabas, yung 6 to 7 year na incisor sa lower. Yan, yung incisor niya sa lower, yan yung unang tumutubo. And then makita nyo, umaambok na yung upper kasi lalabas na yung central incisor niya. Yan yung mga palatandaan na lalabas na po yung permanent teeth ng anak nyo. So, one at a time na yan. Kaya yung second molar na permanent ay umaabang-abang na rin yan. Sumisilip-silip na rin po yan. Okay, so yung followed by yung x-ray natin. Yung x-ray natin. Yan, diba? Ang gulo-gulo nila, no? Ganyan ang itsura nila sa loob. So, much better na merong panoramic x-ray kasi nakikita namin dyan, asa na si permanent.
Kasi sira na tong premolar, kailangan nang tanggalin kasi nag-i-infect. Pero kailangan tignan pa rin si papalapit na permanent. Diyan kami nagre-rely sa mga x-ray na yan. So kung titingnan natin, napaka-importante po ng baby teeth. No? Yes. Diba? Aside from kailangan sila sa pagnguya, no? Sa speech, di ba? Yung pagpananalita ng ating mga anak, napakahalaga ng baby teeth. So, at kailangan, habang sila ay baby teeth, idadalaw natin sila sa dentista. Okay? Kasi kailangan ma-monitor yung mga permanent teeth. At para ma-used to na rin sila sa dental office na hindi ginagawang panakot ng mga parents. Okay? So, yan po yung x-ray din na mixed na siya. Bakit mixed dentition? Kasi lumabas na yung permanent, pero andun pa rin yung mga temporary. So, mixed dentition ang tawag dyan. So, yung mga temporary teeth, mas mahalagang i-preserve kasi it will save the space for the child's future permanent teeth. Ooh. Okay? So, yan, nakikita namin dyan. Kung kailangang lagyan ng matagal pang lalabas ang permanent, kailangan i-save yung space, nilalagyan namin ng space maintainer para hindi maligaw yung permanent teeth. So, yan ang kahalagahan ng panoramic x-ray. So, dahil yung permanent teeth, tumutubo yan sa pinakamalapit na roots ng baby teeth, di ba? Pag may sira ang baby teeth, o kaya left untreated, may issue yung baby teeth, pwedeng ma-damage yung o maapektuhan po yung permanent teeth, lalo na po yung pag-develop nila. Kaya wag nating pababayaan na may left untreated temporary or baby teeth. Okay? So pag may mga sira din yung baby teeth, di sila maayos makakain, that with it will lead to nutritional deficiencies naman. So, yung bata, nagsasuffer naman sa nutrition kasi hindi talaga sila makakain ng maayos. And, pangatlo, meron ding, pag may untreated issues, ang cavities, ang ngipin, maglilid din yan sa mga serious infections na pwedeng kumakalat sa ibang area ng katawan ng ating mga anak. And it will turn to emergency situations. So, minsan hindi natunawan, sumakit ang tiyan, yung pala, nagmula yun sa hindi niya na-digest masyado yung pagkain niya, no? Naging bloated. So, ganun po yung minsang mga problem. Okay? So, much better preserve natin yung baby teeth at i-assist talaga natin mga anak natin, lalo na sa toothbrushing. Okay? Sa gabi, wag na kayong kakain pag nag-toothbrush na, mga bata, no? Pag nag-toothbrush na, sa gabi, wala nang merienda sa gabi. Minsan kasi nagmi-merienda pa, di ba? Oh. Kumakain pa, mahabol pa eh. Humahabol Oo, pa. lalo na pag may pasalubong yung tatay or yung nanay galing trabaho. Oo. Nako, pasalubong, eto na, wala na. Pero hindi, wala namang masama doon, ma'am, as long as magsisipilyo ulit. Or, magsisipilyo, lilinisin. Oo. Merong kailangan, sige, payagan kita, pero magsipilyo ka uli. Wag kayong ma-stack up doon sa sinasabi na mag-toothbrush lang ng twice a day. Ay, twice a day naman na, nag-toothbrush na ako twice a day. Hindi naman masama. Di naman masama na ikaw ay mag-toothbrush ulit ng pangatlo, no? Oo. Yun po yun. Kasi tawag po nito, dapat talaga, ang goal lang naman nun is para malinis. Akala mo, syempre, kung ikaw ay natulog ng hindi ka nagsisipilyo, nag-stay yung nag-stay yung pagkain doon ng ganong katagal. Kaya akalain nyo, no? Buong magdamag, sabihin natin, natulog ka ng mga 13 hours or 15 hours. Oh. Tapos yung ulam mo nung last na kain mo, sweets nakasiksik pa. Yun. Kaya talagang masisira at masisira yung ngipin. So yun nagiging problema sa mga baby teeth. Yes. Kaya nga, para walang problema ang mga ganon. Usually kasi mga sugary foods, juices, milk, sa mga months old, yan yung
naggagatas pa rin, minsan hanggang 3 years old, naggagatas pa eh. Temporary teeth nun, buo na. So yun, nag-i-stay doon for hours yung mga gatas na siyang nagkakaroon ng umpisang pit, yung butas, nagkakaroon ng entry, leading to bottle mouth o kaya yung tawag doon, baby bottle tooth decay. So doon na nagsisimula yung sira nila. So mas madali kasing masira yung mga baby teeth eh. Kasi ano bang difference ng baby teeth sa adult teeth? Una-una, oo, maganda nga tignan yung baby teeth kasi titignan natin sila pearly white, di ba? Yes. Super pearly white, ang teeth, ang ganda. Okay? Pero, ang difference kasi nun, ang mga baby teeth po ay mas merong malalaking enamel. Okay? Kaya mas mapuputi sila, mas lamang po yung enamel nila. Alam niyo enamel, yung tooth covering, yung pinaka nakikita natin. So, mas nakikita yung, mas makapal po yun kaysa sa dentin, yung second layer. Yeah. Okay? So, yun yung difference nila, mas makapal. Kaya, ang baby teeth madaling masira eh. Madali silang ma-reach out ng cavities. Okay? Kaya pagdating doon sa dentin, dahil manipis lang yung dentin, malapit na agad doon sa pulp. Yan. Kaya yun yung kahirapan na ang baby teeth talagang hindi na toothbrush siya ng maayos, madaling maatake ng mga bacteria. And then, isa pa rin yung kanilang shape, di ba? Ang difference ng mga shaping nila. Although, yung shape kasi ng adult teeth, maraming bumps, maraming cusp, yung patulis. Bakit ganon? Bakit ang hindi naman ganon, ang baby teeth? Kasi nga, ang adult teeth, marami na siyang kinakain na matitigas. So, kailangan niya ng super, talaga. Panlaban na yun. Panlaban. Kaya marami siyang mga defined shapes, no? Mga bumps, mga cusp, ang tawag doon. Ibang-iba yung hugis nila sa baby teeth. Tsaka yung purpose nila, di ba? Yung purpose. May tearing, may Yan. Cutting. Oo. So, yun yung mga purpose niya. And meron din, like nung Saturday, meron akong patient na nagpa-check siya, 23-year-old na babae. Doc, sabi niya, ba't itong lower lateral incisor ko po, baby teeth ko pa po ito eh. Bakit hindi po siya naaalis? Yan. Kasi, so nung chinek up ko, sabi ko, mas maganda mag-panoramic x-ray ka. Kasi hahanapin natin yung adult lateral mo. Bakit andyan pa yung, kasi hinawakan ko, matigas talaga, matibay. And then, upon examination, napansin ko, andyan yung central, andyan si lateral, tapos andun rin yung baby teeth na lateral, sumunod canine na adult. Ibig sabihin, kompleto po ang permanent teeth niya. Pero yung space ng kanyang baby teeth na lateral ay filled pa rin ng lateral na baby teeth. So, sabi ko, ibang-iba naman talaga kasi ang kulay dahil mas maputi po yung baby teeth. So, doon siya naaning. Kasi yung kulay naaning siya doon dahil yellowish. Ito huwag kayong maano sa kulay ng ipin ng anak nyo. Eh, Doc, bakit naglabasan yung permanent? Bakit ang dilaw-dilaw ng ipin ng anak ko? Okay? Kasi nga po, yun yung difference. Huwag nyo itulad doon sa baby teeth. Kasi mapuputi yun, malalaki enamel, no, makakapal. While yung permanent is medyo mas manipis ang enamel, mas makapal po yung dentin, which is mas sinasabi nating matibay din po. Okay? Kasi nga harder ang kanyang pagsasabakan. Sasabak siya sa matitinding gera ng pagkain, pagnguya, di ba? So, kailangan, ang ginawa na lang namin doon sa patient is kung ayaw mo nung kulay ng temporary mo, dahil compared sa the rest of the permanent, ginagawa natin yan ng composite bonding. So, tinatakpan namin ng filling the whole crown para maging kakulay siya at yung shape ay maging katulad din ng permanent teeth. So, sobra-sobra na talaga ipin niya kasi ando naman lahat ng permanent eh. Okay na yung sobra-sobra kaysa kulang-kulang.
Kaysa kulang-kulang. So, tama Oo. yun. Okay? So, yun po yung minsan may mga hassle na hindi maiiwasan kasi yun na siya eh. Wala na tayong pwedeng gawin doon. Yung kulay na lang po yung kanyang concern, which is magkaiba. Yan. So, yun po yung difference ng permanent at saka ng baby teeth. Okay? So, yan. Yung speech, bakit po kailangan laging kompleto yung ipin, no? Kahit bata, lalo na pag matanda, natural. Alam nga namang matanda ka na wala kang ipin. Hindi ko naman binubuli yung walang ipin dyan. Pero mas maganda may ipin, di ba? Yes. Kasi number 1, yung looks, your speech, at yung pagkain. Walang ibang masarap sa buhay na to kundi ang kumain at ngumiti. Yan. Tama. Ngumiti. Ayan, sabi ni Sir Wang, yes! Kasi may ngipin talaga yan. Yeah. Ayan. So, yan po yung ating pagtatapos ng ating importance ng ating baby teeth. Alright, so again, maraming salamat po, Doc Lani, sa napakagandang talakay niyo po na yan. Napaka-importante talaga ng mga malaman po natin, no, yung kahalagahan ng mga baby teeth po na yan na huwag natin babalawin. Ang pinopoint out lamang din po namin dito is yung lalo na pag may maalaga po kayo ng mga maliliit, no, alagaan nyo po yung kani-kanilang mga ngipin. Huwag natin sabihin na yan lamang ay temporary at mapapalitan naman. Mas mahalaga ay talagang alagaan yung mga ngipin po na yan. No? Hanggat maaari ay, kasi sabi nga ni Doc Lani, sakit din naman ng ulo ng mga magulang yan. No? Kapag yan ay sumakit, kapag yan ay lumala na, lalo ng bibisita at bibisita na kayo sa dentista niyan. Alright? So again, thank you so much, Doc Lani, sa napagandang talakay niyo po rin. Alright? Bago tayo magtapos, mga kapatid, ay babati muna aking co-host and also speaker for this day. Sige po. Okay, so maraming salamat po muli at nawa mayroon po kayong nadampot at share nyo rin po to sa inyong mga kakilala may mga problems sa ngipin. So maraming salamat. God bless. Amen. Amen. Maraming salamat po, Doc Lani. Doc Julie. Gusto ko rin batiin si Sir Al. Yeah. Birthday rin niya ngayon. Yes. Happy birthday. Happy birthday, Sir Al. From Impormasyong Pangkalusugan. Happy birthday po. At syempre maraming salamat sa ating guest speaker. Napakaganda ng topic. Yes. Oo, talagang aanuhin mo talaga yung mga baby teeth Yeah. para pag lumaki na rin, maganda pa rin ang ngipin. Amen. Yun lang po, maraming salamat at magkita po tayo sa Huwebes. Yan. Alright. Amen. Maraming salamat po muli, mga kapatid, for being with us. At I hope na kayo po ay patuloy na natuto dito sa ating programang Impormasyong Pangkalusugan. Mamaya, i-air na po yung The Baptist Lunch. Stay tuned lamang po kayo dyan dahil maganda po yung tinatalakay dyan. Kaya mas maganda, ma-share nyo po yung link po na yan sa mga pamilya na dinidisciple po ninyo or sa mga pamilya na sa inyo pong sa mga area po ninyo. Kaya again, ay tune in po tayo dyan sa ating programang The Baptist Lunch. Kaya, huwag po kayong aalis dyan. Susunod na po ang The Baptist Lunch. Again, have a great day and have a blessed day to you all.